Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang kalaban ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na nakatakdang magtuo sa July 28 sa isang bigating exhibition fight ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao at ang current rising featherweight champion Chichin Suzuki sa bansang Japan, kung saan nangako ang bagitong Hapon na ito na tatalunin niya umano via first round knockout ang nag-iisang 8 division world champion. Giit ni Suzuki na sa sitwasyon umano na ito ay ipapakita niya umano kay Pacquiao ang bagsik ng pagiging isang MMA striker niya. Kaya naman bagamat isang MMA fighter siya, ay baliwala umano kahit sa boxing pagaganapin ang kanilang sagupaan. At dahil nga po sa taas ng kumpiyansa ng Hapon na ito, kaya naman nagdesisyon na muna itong lumaban at depensahan ang kanyang titulo kahapon kontra sa kapwa Japanese fighter na si Takanori Gumi habang nag-aantay sa laban nila ni Pacman. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon nga po, ay hindi nakuha ni Suzuki ang panalo sa laban nito kahapon gawa ng nauwi sa tabla ang resulta ng kanilang bakbakan. Subalit ang maganda naman nga po sa parte ni Suzuki ay dahil tabla ang kanilang laban kaya naman napanatili niya pa din ang kanyang pinanghahawakan na rising featherweight belt. Pero dahil nga po sa resulta ng kanilang laban kaya naman mas kumonte ang naniniwala sa kanya na mapapanindigan niya talaga ang banta niya kay Pacquiao na tatalunin niya ito via first round knockout. Tandaan po natin na nagbanta din sa kanya si Pacquiao na siya umano ang tatapusin nito sa loob lamang ng unang round dahil ayon kay Pacquiao ay target niya umanong maging maikli lang ang laban nilang dalawa, kung saan plano niya daw ipakita kay Suzuki na mas mahirap ang sports ng boxing kumpara sa sports ng MMA. Kaya abangan po natin ang kanilang bigating exhibition fight sa susunod na buwan. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na nanggagaling sa isang masaklap at hindi inaasahang pagkatalo ang current 3 Division World Champion Emmanuel Navarrete, kung saan nasilat siya ng pambato ng Ukraine na si current WBO Lightweight World Champion Denis Berinchik nitong nakalipas na buwan lamang via split decision. Dahil sa pagkatalong ito ni Navarrete ay nabigo siya sa kanyang target na maging isang ganap na 4 Division World Champion. Pero ang maganda naman sa parte ni Navarrete ay kahit natalo siya dito ay napanatili niya pa din ang kanyang titulo sa mas mababang dibisyon na WBO Super Featherweight World Title Belt. Kaya naman isang world champion pa din siya hanggang ngayon. At nitong nakalipas na linggo nga lamang po ay formal nang ipinag-utos ng WBO kay Navarrete na depensahan niya ang kanyang WBO Super Featherweight Belt sa kapwa niya Meksikano na si former world champion Oscar Valdez. Bagay naman na hindi nasabik ang mga fans. Kung atin po kasing matatandaan ay nagtuos na ang dalawang Meksikanong ito nitong nakalipas na taon lamang, kung saan tinalo ni Navarrete si Valdez via unanimous decision. Kaya naman ayaw na ng mga fans na makitang magtuos ulit ang dalawa. Subalit dahil nga po sa panalong nakuha ni Valdez kontra kay Liam Wilson via 7th round technical knockout nitong buwan ng Marso lamang, kaya naman siya na ulit ang mandatory challenger para sa titulo ni Navarrete. Dahilan kung bakit napilitan din talaga ang WBO na ipag-utos kay Navarrete na depensahan ulit nito ang kanyang titulo kay Valdez. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.